Kuya Janel, may tanong ako. Opo. Akit bahay, di ba 2 years din? Lahat Pinagsabay mo? Opo. O ano yung pinakamagandang nakuha mo sa sa bahay naman? Yung May bolt. mga nakukuha ka bang relo, Meron po. laptop, Bolt. ha? Bolt. Pati bolt? Nakukuha mo yung bolt? Maliit na bolt. Akala ko. Yun lang. Yung style lang, kaon ng pancit canton. Ganun. Anong laman nung gano'n? Pera. Lahas. Titulo ng bahay. Magkano yung pinakamalaking yung siyempre? 1.2. Kaya maniwala ko, di ba? Oh my God! Pati kinakasama ng nanay ko. Nabigyan ko rin. 1.2 million na benta mo? Opo. Yung alahas? Hindi po, pera pa lang po yun. Kuya Janel, good morning ka muna. Good morning. Parang naiya ka pa. Excited po ako na natutuwa po. Bakit? Yan nga po sobra-sobra na po talaga. Eche! Para sa mga anak mo to. Salamat po ng marami. Sabihin mo ano yung gagawin natin ngayon. Sa mga nanonood po sa amin ngayon, ito po, bibigyan na po ng katuparan yung paggustuhan namin mag-asawa na magkaroon kami ng sariling panganap buhay para po sa mga bata. At mabawasan na rin po yung paglalakad namin sa kalsada. At itinira na rin po kami sa bahay po. Ngayon po, madalang na po kami nangangalsada. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon natin. Gumamit siya ng tao para kami tulungan. Maraming salamat po sa inyo, sa aming mga tumutulong pa. Narinig ko kasi parang kaya pa kaya niya na yun. Parang nag-aano kayo na may bibigay kaya yung motor. Hindi, siyempre nga po, hindi naman, kasi po sa nakikita po namin, sobra-sobra na po. Hindi? Napag-usapan nga po namin ni Kuya yun, nung pauwi na kami. Sabi niya, alam mo yun, sa totoo lang, ganun itong halaga na yun. Alam po namin, dahil yung mga presyo po, nandun po, tinikitigan po namin. Doon pa lang po, talagang napapasalamat na po kami. Dalang hingi lang po namin tulong, tiraan lang po. Pero binibigay niyo po, sobra-sobra na po. Kaya, bahala na po ang Panginoon sa inyo po. Si Kuya Janel. Maliit na bagay. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo nung una, maliit man po na ibibigay niyo sa amin. Pero sa kagaya namin nangangailangan, napakalaki na po. Sobra-sobra pa po. Ano yan, pagmamahal ng ating Diyos yan sa inyo. Totoo po yun. Especially yung mga bata na naging biktima nyo. Biktima nyo no? Diniin talaga no? Hindi, totoo naman. Yun ang katotohanan po talaga yun. Yun po ang katotohanan talaga. Nadamay sila sa hirap namin. Kasi kung handa naman tayo talaga sa natin, yung pagpasok sa pagpapamilya, hindi maiwasan yan eh. Opo. Hindi ko talaga maano na si Ate Jennifer, hindi niya alam magbasa. Hindi na po alam talaga. Basta kung ano yung nakita niya, halimbawa po kayo, nagsulat kayo. Titignan niyo yung letra. Kinakabisado na lang. Tapos, pagka binasa mo, papakinggan niya, tatandaan niya. Yung pangalan niya nga po, nahirapan pa po ako ituro sa kanya. Dahil pag nagsulat siya, talagang maliin. Tapos, babaluktot, sumusobra sa linya po. Minsan, nag-aaway na po kami dahil sa kanya. Kailangan po matutunan. Nagaling niya ako. May kasama na ako, andiyan ka naman na para magturo. Hindi ganun ka ako. Hindi habang panahon, magkasama tayo. Paano kung may tinanong sa'yo yung anak mo? Kasi nangyari na po sa akin yun, sa panganay ko po ngayon, si Nash. Paano yun? Basa dun. Ganun ako. Parang naisip ko po yung mangyayari sa asawa ko kung sakasakaling sila na lang po. Bait naman po ang Panginoon natin kahit paano po nasa ligtas kami palagi. Kuya Janel, try mo nga basahin to. Alin po? Malakasan mo Opo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat. Tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itaas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Anong naiintindihan mo sa kanta ko yan? Kung naiintindihan ko po sa nabasa ko to, siya po ang pwede natin malapitan. Siya lang po ang pwede natin sandalan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Siya po ang liwanag natin. Kaya huwag tayong mapanghinaan ng loob. Lalo-lalo na doon sa pagbabago. Kasi gusto mo mabago yung buhay, di ba? Opo, opo. Wala po akong nais kung yun. Magbago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko. May pakita ko sa mga anak ko habang bata pa ako. Nakaya ko pa. Pero ito yan, paparinig ko sa iyo yung kanta, no? Kuya Janelle, parang ano no? Parang lumulutang ka doon sa ano. Opo. Sa habang naririnig ko po nung paulit-ulit naisip ko po nung nasa loob ako. Sa kulungan. Opo. Hindi ko po kasi siya kilala ng mga panahon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako naniniwala dyan. Unang-una, pinabayaan niyo ako. Pero nung nagkaanak na ako, naranasan ko ang hirap. Pero yung hirap na yun, may mga taong tumutulong. Doon ako naniwala sa sarili ko na mahal pa rin ako ng Panginoon. Kahit sa laki ng pagkakasala ako sa Kanya. Hindi niya pa rin kami pinababayan. Hindi ka binitawan no? Yung mga panahon na yun, talagang baga hinubaran ko yung sarili ko para sa Kanya. Hinubad ko siya. Kasi nga, lahat ng hirap, lahat ng bugbog, kasi naranasan ko po talaga, tinorture ako. Naranasan ko rin po, tinutukan na ako ng baril. Papatay na nga po ako eh. Sa tanging sinabi ko na lang, nung hawak ko ng dulo ng uso, yun, doon na nagsimula sa akin. Eh, nung parang papatayin ka, ano yung pakiramdam? Ano yung nasa isip mo? Isa lang po ang pumasok sa utak ko. Mga anak ko po. Humingi kagad ako ng tawad. Tanging sinabi ko lang, mga anak, patawarin niyo si Papa. Gandito na lang si Papa. Pero doon na nagsimula lumabas sa bunganga ko. Salamat sa Panginoon natin. Nakita ko kayo. Pinasilay niya kayo sa akin. Anak, patawarin niyo kung babalitaan niyo man si Papa niyo, paglaki niyo, na ganito ang trabaho. Ngayon, ito, mamamatay na. Patawarin niyo ako. Tapos sa asawa ko naman ako nakasama, pagsisisihan mo rin to. Kung bakit umantong ako sa ganito. Na-try mo nang magnakaw ng cellphone? Opo. Tapos saan mo binenta? Sa mga Muslim po. Bago ko po kunin. Bago ko mang-hold up o mang-snatch. So nang-hold up ka din? Opo. Lahat nga po. Lahat po ng kapilyohan po ng kabataan. Okay. Ilang taon kang nang-hold up o nagnakaw ng cellphone? Siguro mga 4-5. Pagka Gano'n meron, kadami yung na-hold up? sa isang araw po, nakakasyam na cellphone ako. Siyam na pag po. Pagka umakit naman po ako ng bahay. Oo. Akit bahay din. Lahat nga po. Oh my God. Lahat po. Oo. Pero isa lang po kaya kong pagmalaki sa inyo. Oo. Hindi ako tumae kung saan ako lumaki. Hindi ka tumae? Hindi ako gumalaw, hindi ko pinakita yung tunay na ako. Kumbaga hindi ako nagnanakaw sa lugar ko. Sa... Kaya nung nakulong nga ako,
Yun lang ang pagkakamali ko. Sa asawa ko pa, hindi sa ibang tao. Ay, Diyos ko. Lahat po nung naiisip nyong bad, asahan na po. Lahat po. Pandurukot, snatch, hold up, akyat bahay. Pero wag lang po yung pang-rape. Yan ang wala po sa akin. Sa loob po ng 2 taon, wala po akong huli. 2 taon wala kang huli. So tuloy-tuloy yun. Yung una kong huli, yun na, dire-diretso na. Yung nakukuha mo nun, mga iPhone. Apo. Mamahal yun na. Apo. Magkano yung isang binibenta ko lang yung Apple po, di ba, nung una, yung S4. Yung Apple S4. Anong S4 pa? Apo. Magmula yung lumabas yun, doon na po ako. S4 tapos S5, siyempre. Apo. Doon po ako nag-umpisa sa S4 po. Doon ako nag-umpisa ng mga snatch. Pero talagang may kalokohan na ako. Sinubukan ko lang yung trabahong takbo, snatching. Cellphone lang talaga hanggang sa, yun nga po, nakailigan ko, pati bag tinatangay ko na po. Pati bag. Kung susukatin pala yung ano mo, ibang level eh, no? Opo. Pero kahit na ganun pa man nangyari sa akin. Nagsisiman ako, pero doon ko napagtanto na magkaiba pala yung mundo tinataka ko noon. Ang lakas mong kumita, saan napupunta yun? Sa bisyo nga po. Di ba sinabi ko nga po sa inyo nung unang interview nyo sa akin? Sugal. Hindi po ako nagsusugal. Hindi rin po ako umiinom. Babae. Hindi rin po ako ng bababae. Bisyo ko lang po talaga, drugs. Drugs? Lahat di ba naikwesto ko nga doon? po? Opo. Naglilibre pa po ako. Pagkalimawa po, kaibigan ko po kayo. Kailangan nyo ng cellphone. Hindi, ha? Kailangan mo ng cellphone. Oo. Nakikita ko na naiinggit ka, na gano'n. Tapos biniro mo ko. Kinabukasan, bibigyan na kita. Bigay lang po. Pero yun lang po ngayon pag hindi ako ng babae. Hindi ako nalulong sa alak. Maaari sumasyat po ako. Pero yung sabi mo na aharap ako sa marami, hindi po, solo-solo lang po. Patulog lang ba? Oo, dahil lang sa kaibigan nagagawa mo yun eh, no? Opo, dahil doon ako sumasaya po nung panahon na yun. Wala akong pinaglalaanan ng saya ko, kundi barkada nung panahon na yun. S4. Doon po ako nagsimula nun. Ang lakas niyang kumita, 2 years, nag-hold up. Opo. Ano yun, isang araw mo lang gagawin yung hold up? Opo. Sa isang araw ko po, kumikita na ako ng 70. Ha? Maabot po ng 120. 100,000? 120 po. Opo. Ha? 100,000 po. 100,000? Lahat po yun nauubos sa barkada ng kapatid ko, sa barkada ko. Kasi ako po sabi ko nga po yung kaligayahan ko ng panahon na yung barkada. Oo. Kung saan ako yayain ng tropa, tama. Paano man naubos yung 100,000 sa isang araw? Kung ano-ano po binibili ko sa mga tropa ko po. Lalo na kay Rodney. Nasaan sila ngayon? Yun nga po kung napagkamalang baklaro po ako. Dahil lahat ng gusto ng mga kaibigan kong lalaki, binibigay ko rin. Oo. Eh, ang barkada ko pa ng mga panahon yun talagang matalamak din. Yun nga lang po ang pinagbigyan ko talaga si Rodney. Rodney? Belgar po. Ano yun? Nang-hold up din ba yun? Hindi po. Matino pong tao yun. Napakabait niya yun nga po nangangaral sa akin. Okay, kung mapapanood niya to, anong gusto mong sabihin sa kanya? Isa naman sabi ko, Rodney, kung asang mo ngayon, kako. Wala, eto na ako ngayon. Hindi mo man ako nakikita, ngayon mo lang ako makikita sa video pa. Isa naman sabi ko, Rod, katotoo na yung sinabi mo. Nakita ko na yung sarili ko sa mga anak ko. So, payong malupit palang payo sa'yo niya? Opo, yun lang. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Darating ang araw, tol, makikita mo sarili mo sa anak mo. Oo. Babae man yan o lalaki. Makababata mo sila? Opo, mga classmate ko po. Yung pala, pinapayuhan ka ng mga kaibigan mo. Hindi nga po pumapasok sa isip ko o sa pagkatao ko yung payo nila kasi baka nga po, yung sumali, sabi ko, sarap pala ng ganito ako, maraming kaibigan pag may pera ka ako. Nung ako nalawalan, sa dami ng kaibigan ko, si Rodney lang tumulong sa akin. So nandun siya nung walang-wala ka? Opo. Tinatakas niya yung pagkain sa nanay niya, iabot lang sa akin.
Ganon? Kasi dumating po sa punto na talagang sumuko na ako, pagod na po ako. Kasi marami nang haka-haka sa utak ko na pala tsambahan ako, pasay na rin ako. Papasay na ako ng mga polis. 2 years no? Grabe. 2 years mong ginawa yun. Sa bagay, 7 years old ka pa lang kasi ba't ka kasi pinagadik ng mama mo? Wala sa ayos ang mama mo. Sa akin, yung buhay ni Jennifer, kailangan ko lang din po nalaman yun. Nagsama na talaga kami, pero nung nagkikita-kita pa lang kami, hindi ko alam na gano'n din pala pinagdadaanan niya. Halos parehas kami, magulang ang pinagsimula. Para sa makitang bumbunan ko sa ano. Kaya... Pero kahit gano'n mo man din po bilad ako ng ganito. Hindi kurot, hindi ko nakurot nanay ko. Basta Kuya Jonel hingi ka ng laging kapatawaran. Totoo po yun. Kahit nung hindi pa po tayo nagkakaharap, talagang, yun nga po, kaya nga sabi ko nung una mula yung nagkaanak akong lalaki, diyan na ako nag-umpisa. Alam Na mo? gabi-gabi, sa umaga, pag-ising, bago kumain. Salamat po kung ano man po pinagkaloob niyo sa amin. Hindi pa rin po kayo nakakalimut. Kaya ako, ganito man ang tinako nung panahon na yun. Wala akong choice Walang umahawak sa'yo, wala akong aral. Kaya nga, yan nga po yung minumulat ko kay Jennifer na hindi tayo habang panahon magkasama. So, ibig sabihin... Pag yung masasag ka ako. Ibig sabihin, sinasabi mo yan dahil iiwan mo siya? Hindi siya, iwalayan ko siya. Hindi. Saka-sakaling na, loobin ng Diyos, wag naman po sana. Bigyan niya pa po ako ng mahabang buhay. Kaya lang lagi ko sinasabi, maging matatag ka. Kailangan kahit paano, may alam ka sa mga paligid mo. Paano kung maligaw ka? Puro nakasulat lang, signboard lang ang makikita mo, wala ka pwedeng tanungan. Ang mahirap kay Ate Jennifer, hindi niya alam magbasa. Apo. Yun yung nakakalungkot. Pero pagka songbook po, tanda niyo manumero, pero yung title, hindi niya alam. Pag narinig niya na yung title, yun, doon niya maalala mo yung abisado niya yung numero ng title Kuya Janel, may tanong ako. Apo. Akit bahay, di ba 2 years din? Lahat Pinagsabay mo? Apo. Ano yung pinakamagandang nakuha mo sa sa bahay naman? Yung May bolt. mga nakukuha ka bang relo, Meron po. laptop? Bolt. Ha? Bolt. Pati bolt? Nakukuha mo yung bolt? Malit na bolt. Akala ko. Yun lang. Yung style lang, kaon ng pancit canton. Ganun. Anong laman nung gano'n? Pera, lahas. Titulo ng bahay. Magkano yung pinakamalaking yung siyempre? 1.2. Kaya maniwala po, di ba? Oh my God! Pati kinakasama ng nanay ko, nabigyan ko rin. 1.2 million na benta mo? Opo. Yung alahas? Hindi po, pera pa lang po yun. Dahil yung alahas, hindi naman po ganong kalaki yung nabenta po lahat. Ay, grabe. Dahil yung iba, inarbor ng kaibigan. Ang pera, ganun lang, 1.2 pera. Nababalita ba yung mga ganun, napapanood mo? O wala? Wala po. Yun yung pinakamalaki, 1.2. Opo. Yun na po yung pinakamalaking dali ko. Tapos yung alahas? Yung alahas, sumabot ng 300. 300. Baka merong doon, mga Rolex o kasi Mga Seiko, mga... May pang... Omega. Yun. Saka yung isang relo na kada araw nag-iiba-iba kulay. Rolex. Hindi po, yung isa pa po. Omega. Tomato. Tomato? Hindi ko na alam. Oh my goodness. Yun, nahirapan ka ba sa pagpasok nun? Hindi po. Di magaling ka magbukas ng pinto. Opo. Lahat ng klase ng lock po. Lahat ng klaseng lock alam mong buksan? Nung araw po yun. Oh my God. Ngayon po, tinapon ko na po. Anong pang bukas mo? Totoo ba talagang lang ba yan? Alambre? Opo. Saka isang aspili. Aspili. Grabe naman pala. Yung aspili, ipapasok mo sa butas ng padlock. Yung butas na parang tuldok lang. Para maitulak niya yung mga bulisas na maliliit. Grabe, no?
napalunok ako dun, ha? Kahit yung mga motor. Kumukuha ka din ng motor? Opo. lahat nga po. Kotse. Ha? Pati kotse? Opo. Pero yung kotse, nirerekta ko. May kasama ako marunong mag-drive. Napibenta pa yung kotse? Opo. Ano? Chap-chap. Chap-chap. So, totoo pala talaga yung chap-chap. Opo. Yung kotse, kumare brand new, magkano nabibili para... Hanggang 50, hanggang 80 lang po. 80? Bahala na yung tagal-dispose ko kung magkano. 80,000 kahit brand new? Opo. Yung Raider na 150, yung nalabas. Kauna-una nalabas niyan. Hindi, yung kotse may 1 million, di ba? May 2 million. Meron po. Eh, Ang dadaling ko po ng Vivo. Vivo na kotse. o hindi, 2 million ang halaga, 80,000 lang. Opo. Hanggang 50 pag sumawad pa. Sasabihin nung pinalakad ko, yung nag-drive, ito lang ang binayaran. 50, bibigyan ko pa siya. Sa mga tawid, 30 na lang So, akin. talaga palang hindi na siya makikita pagka ano. Apo. Talagang chap-chap kagad. Ngayon dyan po sa may arko siya. Na, Ano mo kasi hindi Nay. Magkatanong lang Nay. Hindi na raw po siya nagja-junk shop, pero binigyan niya ako ng number nung araw nga. Dami pagkakailangan mo ng motor. Nag-stop na siya. Opo. Ano na lang, sige. Tingin tayo dun sa binibilan namin. Salamat po. Gusto ko muna makita yung kausap niya. Baka kasi, okay naman, kahit second hand. Pero siguro hindi tayo para doon sa second hand. Pero meron din kami kinukuhanan dito para mga... alam niyo yung mga nabatak, yung mga hindi na kayang hulugan ulit, kinukuha. Yun, kaya nga batak. Diyan tayo titingin, kuya, na. Opo. Pero kuya Janelle, tingin na muna tayo dito, ha? Sige po. Dito sa may Rusi. Wala pong problema sa akin. Motopost pala. Pinoy. Okay. Salamat po. Tignan natin kung ano yung ano. Tara, kuya Janelle. Ito. First MA. Hello po. Magandang umaga po. Kaya po ng mga kinuha namin dati. Ito yung aking bossing ngayon. Ay, wow! Ako yung dito. Swerte ni Sir, ah. Ang ating bossing. Kaya gusto ko rin makita yung sinasabi mo. Baka kasi slight use lang. Napakamura pa. Sabi ko sayang, kaya Kasi yun po kami talaga. inabuti kong tinignan muna natin. Pero, ayan, gaya niyan, wala naman. Dito na tayo. At least, sigurado pa. Sobra-sobra na po. Salamat. Welcome. Thank you po. Tawag na lang po kami, ha? Opo. Para hindi ko sayang yung oras. Opo. Thank you po. Ingat. Basta sir, balitaan po kayo mamaya, sir. Ano po? Sige, ingat po. Bye! Salamat po. Ayun. Tara, Kuya Janelle. Babalikan na lang natin katekram yung ating nandito. Ating in-order na motor para kay Kuya Janelle para makapagsimula na sila. At umikot na yung buhay po nila ng tama. Okay. Palakpak si Kuya. Ang palakpak? Paano? Okay. Anong masasabi mo kay Kuya Janelle? Mabait po siya. Mabait sa mga puting tao. Nasaan yung si Kuya Janelle? Seryo? Magtatago. Pogi. Okay. Paano? Kuya Janelle, ikaw na mag-end ng natin. Sa mga nakakapanood po ng istorya namin ng buhay ko, buhay ng pamilya ko, papasalamat po ko sa inyo. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Sana wag po kayo magsawang tumulong pa sa mas na higit na nangangailangan po. Maraming salamat po. Kaya maraming salamat din po, kuya. Hindi. Mga kuya, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon. At yung pagkakataon na hindi ko po sasayangin. Maraming salamat po. Okay. Sa ating pong mga minamahal na mga dyan, sa ating pong mga minamahal na lolo, lola, tito, tita, mga nanay, tatay, ate, kuya, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. At dahil po dyan sa patuloy niya na pagmamahal at suporta po sa atin, nagagawa ho to natin araw-araw inyong
yung ating mission. Ating mission, hindi ko to mission lang. Mission no natin lahat to. Salamat po, Katekram, si tatay. Mga katekram, magandang hapon po, ano. Marami pong salamat. Bye-bye. Habay mga katekram. Bye! Love you po. Mwah.